Sabi nila, nasa basura ang pera. Subalit, ito rin ang nagdadala ng kaukulang mga problema na nagdudulot ng pagkasira sa ating kapaligiran. Sa tuwing binibisita natin ang ating paligid, ang nagsisilbing tanglaw sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi maikakaila ang makakita ng sirkuladong basura at kalat. Ang mga lugar na dapat sana'y sagana sa kagandahan ay nagiging tanawin ng maruming kalat at usok. Sa bawat tapon ng basura, may kwento ng panganib at potensyal na pagbabago para sa ating kalikasan at kalusugan. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga, ang Pilipinas ay bumubuo ng hindi bababa sa 61,000 milyong metrikong tonelada ng basura araw-araw. 24% nito ay mga basurang plastic. Siya si Andres, 68 taong gulang at may-ari ng isang junk shop sa Barangay Kanaway, lungsod ng Iligan City. Sagaran, basura, plastic, foam, foam, sarip ito, basura man na siya. Dili pa mo dawat og mga hazardous nga mga basura, kanang mga toxic na ba. Sa mabilisang pagunlad ng industrialisasyon, mabilisan din ang pagtaas ng masalimuot na isyu ng basura. Ayon sa mga dalubhasa, may iba't ibang uri ng basura. Una, ang tinatawag na municipal waste. Ito ang mga basurang karaniwang nadarama natin mula sa ating pang-araw-araw na gawain sa bahay. Pangalawa, ang industrial waste. Ito ay likas sa mga industrial na proseso at gawain ng pagmamanufaktura. Ito ang isa sa mga pangunahing kontributor ng basura sa ating kalikasan. Ikatlo, ang construction waste na siyang likas sa gawain ng mga konstruksyon, renovasyon at demolisyon. Ikaapat, ang agricultural waste, ang basurang nabubuo sa pagtatanim ng pananim, pag-aalaga ng hayop at iba pang gawain sa agrikultura. At huli, ang special waste. Kinabibilangan nito ang mga basura na mas mataas ang panganib na siyang nangangailangan ng tama o wastong pamamaraan ng pagtapon. Narito ang iba't ibang pamamaraan upang maibsan ang mga basura sa paligid. Una, ang source reduction. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng mas kaunting packaging, pagpili ng mga produkto na may minimal o recyclable na packaging, at pagpili ng mga matibay na produkto kaysa sa mga disposable na mahirap i-recycle at kadalasang itapon pagkatapos itong gamitin. Ikalawa naman ay ang reuse. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng muling paggamit ng mga bagay bago itapon. Panghuli ay ang recycle. Ito ang proseso ng paggawa ng mga basurang materyales sa mga bagong produkto. Sa kabilang dako, ang hazardous waste ay may particular na pamamaraan sa pamamahala nito. Kabilang dito ay ang high temperature incineration, kung saan sinusunog ang anumang klase ng basura kahit solid, likido o smudge. Kasunod ay ang land farming at bioremediation na gumagamit ng mga mikrobyo upang ma-metabolize ang hazardous waste. Panghuli ay ang autoclaving upang sirain ang mga mapaminsalang microorganismo sa mga basura. Sa bawat hakbang at sa bawat pagtapon sa tamang paraan, tayo'y nagbibigay saysay sa kahulugan ng pagiging responsableng tagapamahala ng kalikasan. Sa bawat uri ng basura, nariyan ang oportunidad na maging bahagi ng solusyon. Basura ko, basura ko, basura ko, basura ko, Basura ko. basura ko, basura ko, basura ko, responsibilidad ko.